Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Rosalia Rodriguez. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga ilang gamit na naipon namin at ang ilang kasaysayan patungkol po sa kahalagahan ng mga medalyon. Ang kaligirang pangkasaysayan ng anting-anting, ito po ibabahagi ko sa inyo. Ang panahon ng mga Kastila at himagsikan nung panahon ng mga Kastila na bago ang sistema ng pagtanggap ng mga Pilipino sa tinatawag na anting-anting. Napalitan ito ng mga panibagong paniniwala na ibinigay ng mga dayuhang Kastila. Ipinakikilala nila sa atin ang Katolisismo. Maraming mga nabigyagan mula sa pagiging pagano ay ang mga ninuno natin ay naging mga Katoliko. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng panibagong pagtanggap sa panibagong konsepto ng anting-anting. Ang mga anting-anting ay nahaluan ng mga salik ng relihiyon tulad na lamang sa paniniwala na Diyosan. Kung noong una naniniwala ang mga ninuno natin sa kaybathala bilang manglilikha, noong dumating ang mga Kastila ay napalitan ito ng panibagong paniniwala sa manlilikha. Ito naman ay ang Diyos Ama. Ayon din sa pag-aaral, ang kauna-unahang anting-anting na nilikha ng mga Pilipino ay mismo ang salitang bathala na itinatak nila sa kanilang mga kasuutan o dili kaya ay tinatak sa kanilang balat. Naniniwala sila na ito'y isang uri ng agimat. Lahat ng mga ito'y nabago nung dumating ang mga Kastila. Ano nga ba ilan sa mga naging bagong uri ng anting-anting ng mga ninuno natin noong sila ay masakop ng mga taga-kanluranin? Nang dumatal dito sa ating kapuluan, ang konsepto ng anting-anting ay nabahira ng paniniwalang Kristyanismo noong panahong una nang nakialam ang mga paring Jesuita sa mga kalunos-lunos na nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Paano nga ba ang nangyari? Nakita ng mga paring Jesuita ang mamalupit ng mga paring Dominikano at Franciscano at maging ang mga Guardia Civil dahil dito laging natatalo sa pakikipaglaban ang mga Filipino dahil mga sibat na kawayan lamang at mga gulok ang kanilang pinaglalaban sa mga Kastila na may mga baril, sable at kanyon. Naawa ang mga paring Jesuita. Kung kaya ang ginawa nila ay binigyan nila ng mga relikya ng mga santo, katawan, tulad ng bahagi ng katawan o kagamitan ng santo na mayapa, at mga panalangin Latin. Ang mga Pilipino ay pinangako ng mga paring Jesuita na magiging matagumpay ang mga Filipino sa pakikipagdigma. Ang pag-iingat ng mga relikta ay naipagpatuloy ang mga Pilipino noong patayin ang 3 paring martir. Ang ginawa ng mga Pilipino ay pinaghati-hatian ang abito ng 3 paring martir ng bagong bayan at pinaniwalaan nila na ito ay sagradong makapagliligtas sa kanila mula sa kamay ng mga Kastila. Balikan natin ang mga paring Hewista. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Nang malaman ito ng Papa sa Roma at ng Hari ng Espanya, inalis nila sa Pilipinas ang mga Hewista at ibinalik sa Europa. Dito na mayagpag ang mga praile sa kanilang pamumuno dito sa Pilipinas, ngunit hindi naglaon na pabalik din sa Pilipinas ang mga paring Hewista. At sa pagpabalik nila,
kinalaban nila ang mga praile Dominicano sa larangan ng pagbibigay ng edukasyon. Dito natin magkatunggali ang mga paring Dominicano na nasa Universidad ng Santo Tomas at mga paring Hewista na nasa Ateneo Municipal, mga kapwa premyadong universidad sa Maynila. Dumako naman tayo sa panahon ng himagsikan. Noong panahong yaon, ang mga ilan sa ating mga bayani tulad ni Emilio Aguinaldo, Antonio Luna, Andres Bonifacio, at maging ang mga katipunero ay gumamit din ng mga anting-anting o talisman bilang kasangkapan sa katawan na nagbibigay poder. Gumagamit sila ng mga pampatamak, tagabulag at iba pa. Noon ay usong-uso ang paggamit ng mga ganitong uri ng agimat sapagkat angkop sa panahon ng digmaan. Ito ay nagpatuloy-tuloy hanggang noon panahon ng Amerikano at panahon ng Hapones dito sa Pilipinas. Isang patunay noong panahon ng Amerikano ay may mga nakumpiskang mga anting-anting sa mga ilang katipunero tulad lamang ng vest o kasuutang anting-anting ni Macario Sakay. Noong si Sakay ay nahuli ng mga Amerikano, ito ay kinumpiska at ngayon ay matatagpuan sa isang museo sa bansang Amerika. Tulad na lang din po ng anting-anting ni Gregorio del Pilar. Ito ay kinuha ng Amerikano noong siya ay mapatay sa labanan sa Tirad Pass. Noong panahong ito, naging ganap ang pagpapanibagong anyo ng anting-anting dahil tayo ay isakop ng mga Kastila at naipasok dito sa ating kapuluan ang Katolisismo. Ang mga uri ng mga anting-anting ay hindi lamang mga mutya galing kalikasan sapagkat maging mga medalyon ay kinaanyuan ng mga imahe ng santo at santa. Ang mahal na Birhen at Santisima Trinidad ay naging uri na din ng anting-anting na nahulma sa mga medalyon at nalarawan sa mga aklat. Naging maigting ang pag-ibig ng mga mandirigma nating mga Pilipino sa paggamit ng ganitong uri ng mga anting-anting. Tulad na lamang ni Emilio Aguinaldo na ang gamit ay garing na imahe ng 3 persona, Santisima Trinidad, si Antonio Luna na ang gamit ay Birhing Madre, si Andres Bonifacio na ang gamit ay Santiago, Matamoro na mas kilala sa tawag na Santiago de Galicia. Gayunpaman, hindi lahat ay sumalig sa mga medalyon sapagkat ang ilan ay ating mga kababayan ay gumamit ng mga orasyones na kanilang mga itinala sa kanilang mga kwaderno. Ang mga ito ay nasa wikang Latin at Grego na kanilang mga nakaalap mula sa mga doktrina ng Simbahang Katolika at sa katuruan ng mga pari sa mga universidad. Gayunpaman, ito ang tinatawag sa kasalukuyan ngayon na pidgin Latin o ito ay kadahilanang pinaghahalo-halong mga salita mula sa iba-ibang lengguwahe. Narito ang halimbawa, Sanctus Deus Immortalis, Latin. Yan po ay salitang Latin. Dios Poderoso Santillano. Salitang Santillano po ang Dios Poderoso. Libera me amolo, Latin. Jesus Salvador del Mundo, Castellano. Christe Eleison, Greek. Deus Pantocrator, Latin at Greek. Itong mga salitang ito'y uri ngayon ng tinatawag ng Pidgin Latin sapagkat ang mga salita ay mula sa iba't ibang klase ng mga lengguwahe. Ngunit gayunpaman ito ang gumaganap at mabisang panalangin para sa kaligtasan. Ito ang kanyang kaayusan, Sanctus Deus Immortalis Deus Poderoso, Librame o Malaya Joshua, Salvador del Mundo,
Christo, Eleson Deus, Pantocrator. Kung ito ay tatagalogin ay ganitong ibig sabihin. Banal na Diyos na walang hanggan, ito'y makapangyarihan, ipag-adya ako sa masama. Kristo na tagapagligtas ng daigdig, Kristo kaawaan mo ako. Diyos na makapangyarihan, kung ating papansinin, hindi ba ito ay isang maganda at ganap na panalangin pangkaligtasan? Ang pag-iingat ng mga ganitong klaseng anting-anting ay nagpatuloy hanggang noon, ikalawang digmaan, pandaigdig. Marami sa ating mga kapwa Pilipino gumamit ng anting-anting, tulad na lamang ng mga maging guro ng mga akda, sina Tata Alejo Alcantara, Tata Angel Aquino, Tata Florencio Andoy. Ang tatlong ito ay mga kasamahang matatanda na nagturo sa may akda ng nagkaloob ng mga gamit o anting-anting. Noong panahon na ikalawang digmaan, ay sila ang mga lumaban sa mga Hapones dito sa lalawigan ng Laguna. Ang isa ay Kabisayaan naman doon. Nakidigma kung sila ay tawagin ay mga guerrilla. Ito po ay ating tutuloy sa pagpapakilala na po ng mga medalyon. Tuloy ko pa po. Ang anting-anting sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyang panahon ng mga ilan sa ating kapwa Pilipino ay patuloy na tinatangkilik at kinahumalingan ng mga anting-anting. Lalo na magkaroon ng Facebook. Madami tayong mga nakakasalumuha mula sa iba't ibang mga tao na may hilig din sa mga ganitong mga kaalaman. Babae at lalaki ay kinahumalingan ang pangongolekta ng mga ganitong bagay. Ngayong panahong ito ay madami nang naglalabasan ng iba't ibang uri ng mga talisman. May mga nangongolekta ng iba't ibang medalyon, mga talandro, mga mutya, mga botelya, guwera, mga baong walang mata o isang mata. Sa susunod na kabanata po ay matutunghayan natin ang iba't ibang uri ng mga anting-anting. Atin na pong paumpisahan ang mga nakolekta po namin na mga pwede po na pinapaulian po namin. Ito po, umpisahan po natin dito sa Infinitong Riles. Napakahusay po nito sa pangkalahatan, matindihang labanan, pangkaligtasan, gabay sa buhay. Infinitong Riles po. Ang kabila po nito ay infinita na may binasbasan siya at pinatungan ng korona ng Diyos Ama na may arkanghel sa dalawang gilid po. Ito po ay pinagbibili ko. Ito naman po ay Sator Acestes. Magkabilaan po sila. Yan po. Mga pangkaligtasan po. Dito po ay nagbabasbas ang Diyos Ama. Kaya po siya ito po ang kanyang figura. Pangkaligtasan. Malamig po ito sa kabuhayan. Maganda po itong gabay. Ito naman po ay Santo Niño na nakatungtong sa ibabaw ng mundo, Santo Niño del Mundo. Yan. Mahusay po ito sa panawag sa negosyo, proteksyon, panghalina sa tao. Maganda po itong gamit. Santo Niño del Mundo. Ito po ay tatlong persona na may sa likod po ay kalis at Holy Family sa ibaba. Napakaganda po nito sa pang-altar, panglahatan, gabay sa buhay. At ano po ito? May basbas ng Diyos Ama ayun po sa taas. Nagbabasbas po
po siya. Okay. Sunod naman natin itong Solomita. Solomita po. Triangle. Lahat po yan may kasama pong dasal. Kapag may napili kayo, kasama po ang dasal. Solomitam. Maganda rin po ito. Gamit sa kaligtasan, paglayo sa mga bad spirit, pantaboy, sa gamutan. Mahusay din po ito sa gamutan. Sunod po itong subminimintam. Bihira po itong subminimintam. Birhen. Birhen po siya sa harap. At saka Diyos Ama sa kabila. Ito po. Birhen Infinita. Tsaka ito po. Maganda rin po ito sa negosyo, gabay sa buhay. Magagamit din po ito sa gamutan. Maganda rin po ito sa gamutan. Atardar. Ito po ang sumunod sa Atardar Animasola. Yan. May mga Latin na po yan. Maganda rin po itong pangontra sa mga nabarang, pampataboy sa mga kalaban, sa mga kapulisan, sa mga nagagamit din po ito sa mga digmaan. Napakatataas na pangalan po yan. Ito po, San Miguel, nang tinalo niya si Satanas. Tinadyakan niya. Ito po, San Miguel. Kabila po si San Rafael. Kabilaan po yan. Maganda rin din po ito sa protection, gabay sa buhay, at sa labanan. Yes. Sa mga naghahanap po, bago maggamutan, ito po isang mahusay na gamit pambalabal. Yan. Balabal ni Kristo po. Kabilaan po siya. Triangle. Magagamit po ito sa mga paglalakbay, protection, sa gamutan. Mahusay din po ito. Yan po. Ito po ay Corona Clavo. Mga gawang baksak po ito. Kaya lang medyo luma na. Kaya pag po in order, nililinis po namin ito. Dahil sabi nga po ng mister ko sa mga vlog niyang nauna, mga nandirito yung mga banal. So dapat hindi lang po medalyo ng lilinisin, kundi tayo rin po. Dapat ay naglilinis ng ating mga sarili. Para po lagi silang manahan na kasama natin. Magagamit nyo rin po ito sa gamutan, sa labanan, kaligtasan. Solo Oho, Tres Pico. Ito po yung Tres Pico. Yan, kabilaan po siya ng Santo Niñong nakatungtong sa mundo. Mahusay po ito sa malakas ito. Marami po itong basag. 3 A. Marami po itong gamit. So, napakaganda rin po nito sa gamutan. Gamutan at protection sa buhay. Ito naman po ay 4 Clavo. Ito po. Yan, mga bihirang medalyon po yan. Ito po ay may 4 na pako na ginamit sa Panginoon. At ito pong krus ng 4 Clavo, dito po tayo tinubos ng Panginoon. Ang ating, siya po ay nagtagumpay sa kalaban kay Satanas. Sa krus na ito tayo tinubos. Napakaganda po nito sa gamutan, pampataboy na masasama, at kaligtasan po. Maganda rin po ito sa kabuhayan. Hindi po totoo yung sinasabi nilang mabigat sa buhay ang krus. Hindi po yan totoo. Tayo po'y tinubos ng Panginoon sa krus. Kaya po takot si Satanas pag ang buhay ang medalyon mo at may tamang akmang dasal, hindi po siya tatagal. Kung di siya sasabog, siya po'y aalis.
Okay, ito po yung isang klaseng Tres Pico, Solo Deus, 1903 pa po ito. Napakatagal na po ito. Ito po yung mga original ng mister kong gamit. Yan po. Ito po yung kinuwintas niya nung bago-bago pa siya nag-upload. Kaya lang sa dami niyang gamit, sabi niya, iano na niya iba. Babahagi na niya sa kanyang kapwa. Mahusay po sa gamutan, sa proteksyon. Malaki po maitutulong nito sa mga taong nangangailangan. So, ilan po ang mga may gamit dito. Ito po isang antigo. 5 bukalis po. 5 bukalis at haring araw. Ito pong 5 bukalis, nung ako'y binarang, isa po itong nagamit ng asawa ko. Bumitaw yung demons na kamay sa heart ko. 2008 po kasi pinabarang ako nung ex ko, nung iniwanan ko. So ito pong 5 bukalis ang isang gamit ko, na sinagip talaga ng Panginoon ng buhay ko. Kaya napakahusay nito sa barang, mga tinitigal po, lahat po ng klase ng matataas na uri ng kulam. Napakahusay po nitong sa gamutan. Malakas din po itong 5 bukalis. Ito po isa pa sa JHS. May basag po yan. Kapag ito po ay binili nyo sa akin, kasama po ang dasal, paano siya magagamit, kasama po yun. Yan po, isa sa mga antigo na gamit ng mister ko, mga original niyang koleksyon. Mahusay po ito sa gamutan, sa proteksyon, yung mga nag-uumpisa po sa panggagamot, makakatulong po ito sa mga una sa family nila. May konti lang sakit basta po alam nila tong gamitin, mapapakinabangan po ninyo. Ito pala. Ito po yung pulang medalyon, pulang tanso. No? Tanso ito, no? Tansong pula. Infinito Deus, infinitong lupa. Nag-iisa po itong tansong pula na infinitong lupa. Napakataas po na medalyon nito. Yung pong ginamot namin sa Antipolo Rizal, sana po, salamat po sa Panginoon at malaki in-improve ni Mr. Chua. Pagaling po kayo at patuloy namin kayong susubaybayan ng inyong paglakas. Isa po sa binigay ko kay Mr. Chua, yung pong infinito lupa. Dahil yun po ay tugma sa kanyang karamdaman, matindi po yung kanyang pinagdadaanan. Pero sa tulong po ng Panginoon at sa pananampalataya nilang family, malaki po in-improve ng kanyang kalusugan ngayon. Ito po ang infinitong lupa, Infinito Deus, isa po itong mahusay sa gamutan. Barang, ano man pong matinding mahigpit na labanan, napakataas po ng infinito. Ganon din po ang atardar at may 7 arkangheles. Yan, puro po yan pangkalahatan. Napakabigat. Napakabigat lang ang medalyon. Pero mahuhusay po ito. Yan, magagamit nyo po ito. May ilan po naghahanap nito nung nakaraan. Nag-iisa po ang atardar ko. Panglahatan din po ito ha. Sa gamutan, sa kaligtasan, gabay sa buhay. Okay, meron po ditong maliit na Santo Niñong silver. Yung mga nagkukolekta po diyan ng mga Santo Niño, dagdag collection po. May mga ano po yan, may mga taglay na yan, may mga gabay. Okay. Ito naman po ay pagkabuhay. Ang harap po ay birhen na nagpapadede o nagpapasuso. Ang likod po ay pagkabuhay ng Panginoong Yahshua.
Ayan, maganda rin po ito sa gamutan, sa biyaya at kalusugan. So, pansamantala po, ito muna po ang aking pinapakita sa ngayon. Idadagdag ko nga po pala itong mga dating gawa ng asawa ko na baong walang mata, na balikbarang, balikpeste, tagabulag, balikbala, mga tinesting na po namin ito. Kaya garantisado po na magtitiwala na lang kayo, susundin nyo po kung ano yung mga ibibili namin sa mga bibili para po tumalab sa kanila, kumapit sa inyo. Okay. 3 persona, infinito. Ito po. Ang kabila po ay infinita na may 7 arkangheles na kinoronahan ng Diyos Ama. Yan po. Napaka-antigo na po nito. Isa po ito sa mataas na gamit din. Panglahatan, sa kaligtasan, sa gamutan, pagpataboy ng mga masasama. Kung ang bahay niyo po may mga ani-aninong itim-itim, may mga bad energy, magtiwala po kayo. Napakalaking maitutulong sa inyo kapag may gamit sa bahay. At sa mga taong binibit-bit po ang mga medalyon, napakalaki pong biyaya. Akala po ng iba ay mabigat sa buhay, hindi po yung totoo. Kaya po nagkakaroon ng ganun silang paniniwala, halo ang kanilang gamit. Malamang may kaliwa, may kanan. Meron po kasing anting-anting na mali. So nagkakaroon po talaga ng conflict. So dapat pag banal lang kasama mo po, banal lang. Para ang blessing at pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy po ang pagdaloy. Ngayon, sa mga naghahawak naman po ng mga medalyon, patuloy po tayo magpakabuti, tumulong sa mga nangangailangan, sa abot ng ating makakaya. Doon, iyon po kasi ang tinatawag na relihiyon, ang pagtulong sa kapwa. Hindi naman po mahalaga kung malaki o maliit, ang mahalaga po ay makatulong tayo sa kapwa, na bukal sa ating puso. So ito po ay mga ilang gamit na pinapaulian ko. Ito pa po isang antigo na ang ganda po ng energy nito dahil antigo na rin po. San Miguel, nagtagumpay siya nakipaglaban at ang Panginoon nang siya ay nakikipag-usap na siya bago nakapako sa krus. Nagpupuri na po ang mga arkanghel. Ayan po, kabilaan po yan. Mahusay po ito sa labanan, kaligtasan, gamutan, malamig din po ito sa kabuhayan. Lahat po ng mga pangit na enerhiya, itataboy po nito. Lalo na po kung ang taong maghahawak nito ay talagang nagpapakabuti. Ayan po. Antigong San Miguel, original po yan. Kaya makikita naman po ninyo kung puro original po. Antigo na. Ayan po. So ito na muna po ang pinakita ko ngayon. Maari po sa makalawa, magbablog naman po ako ng tungkol po sa mutya. May mga bagong dating po kasing mutya. So sana po ay nagustuhan ninyo ang mga antigo at mga ilang bagong gamit na mga magaganda po ito lahat at makakatulong po sa inyo. Muli po, marami pong salamat sa mga taga-subaybay ng aking mister. At binabati ko po muli ang mga estudyante ng mister ko, sila Bro Tim, Bro Jun, Bro Norin, kumusta na? Sana pagpalain ka ng Panginoon, napakaganda ng farm mo. Ganon din po kay Bro Francis, kay Bro Russell, at sa mga bayan ko po sa ibang bansa at lokal. Di ko na po kayo maisa-isa. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa naumpisahan ng aking mister. At muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Yahuwah. Ad mahorem Dei Gloria. Ibareke ka Yahuwah, Bishmareka. Yair Yahuwah panabaleka, Bikuneka.
Ishayawa panabaleka, Pia Shem Leka Shalo, Croc Sante Pater Benedicte.